Pwede na tayo maupo. Exciting dahil last Sunday of the month. Last Sunday of the month na. At anyway, welcome sa bawat isa sa atin. Thank you for coming. Thank you for joining us. Alam ko na napakahirap umattend ng 3 p.m. sabi nila dahil nakakaantok. And God willing, soon in a few months from now or maybe few weeks from now, magkaroon tayo ng morning service. Kaya kung hirap kayo sa hapon, God willing, magkaroon na tayo nun. At marami nagtatanong, kaya sabi ko, bigyan lang muna natin ng time yung ilang mga ginagawa natin para at least ang 3 p.m. natin andyan. So, malalaman nyo lang, i-announce lang natin yan pag ready na ang morning service. Okay? So, ito yung ang 5th Sunday of September at next week, iba na. Nawala yung ating So, nasa pa rin tayo? Ang tawag niya, tama ba? Okay. Nasa fruit of the Holy Spirit pa rin tayo at ang fruit of the Holy Spirit natin, ang nasa tayo? Ano tawag natin ngayon? Ay bold gentleness. Sige, oo, nalagay lang siguro yun sa hulihan. So, para sa ating mga, okay, sige, okay. Nakita nyo naman ang ating bold gentleness tayo. Bakit bold gentleness? Ang ating topic, ang ating title for this series for this month, ang topic for the month. Dahil ang gentleness nga, lagi kong sinasabi sa inyo, ito yung laging napagkakamala na napaka-weak sa parte ng buhay natin. Ang tingin nila, weak ka kapag masyado ka mabait. So, hindi pinag-uusapan dito yun. Kumbaga, lagi ko sinasabi sa inyo for the last 4 weeks na ang gentleness dito ko nakita ang pinaka-power. Napaka-powerful na fruit of the Holy Spirit dahil by gentleness, di ba? Saan yata yun? Sa series number 2 na pwedeng bumagbali ng buto ang isang gentle tongue. Okay? Kaya nakakatuwa at marami pa tayong pag-uusapan ngayon at ang maganda para sa inyong lahat na nandito at sa nanonood sa atin sa FB page and YouTube, gusto kong banggitin sa inyo, itong last Sunday na topic natin ay para sa iyo at sa akin. Ito yung benefits ng gentleness. Dito mapag-uusapan natin, ano ba ang benefit nitong gentle na ito, Pastor Dennis? Anong meron dyan? Okay? So, ito yung ating verse, Galatians chapter 5, verses 22 to 23. Merong tumawag sa akin, Pastor Dennis, di ba yung fruit of, meron palang nagtuturo nito, na ito palang fruit of gentleness dahil ay fruit of the Holy Spirit dahil hindi nga plural ang ginamit. Napansin niyo ba? Maging sa lahat ng translation, NLT lang ang gumamit na, but the fruits of the Spirit, of the Holy Spirit. The rest ng translation, yan ay nasa singular. But the fruit of the Holy Spirit, kasi sabay-sabay ito na namumunga. Hindi yung, ngayong linggo, ngayong buwan, love lang muna ako ngayon, next week naman ang peace. Hindi, the fruit of the Holy Spirit is sabay-sabay. Yan ang kanyang ibig sabihin dyan. Kaya nga, kung makikita nyo sa ating English grammar, parang mali yan, pero yan ang laman ng Greek word. Yan ang Greek word na sentence. So, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Bakit walang batas na nakasaklaw dito? Dahil iyan na mismo ang batas ni God. Walang gulo sa bahay, walang gulo sa trabaho, walang gulo sa isipan natin kapag tayo ay merong pag-ibig, may kapayapaan, may kagalakan, may pagpatataga, hindi pala pasensya, kabaitan, kabutihan, at kahinahunan. And next week, simulan na tayo ng ating self-control. So, simulan natin ito kasi mas maganda itong, may mga pag-uusapan tayo mamaya na medyo mahaba ako dun sa ilang slide para at least hindi tayo abuti ng lumagpas ng alas 4. So, ang ibig sabihin ng gentleness, ito ay gentle meek. Ibig sabihin, you are meek, the quality of being kind and careful, tender or mild-mannered, controlled behavior, controlled character, controlled na pag-uugali, controlled, kumbaga gentle. Ngayon, bakit naman yan ang ating topic? Yan kasi nakalagay sa Bible, mahirap magturo na hindi biblical. Magturo lang tayo ng gusto natin, iyan na nga ang world, kanya-kanya, di ba? Sa YouTube, may mga topic dyan, marami kayong makikita mga tinuturo sa TikTok. Pero ano ba talaga yan? Iyan ba gaano katagal yan na kaya mag-remain sa ating buhay? Mas magandang sigad, may future tayo kay God, doon na lang tayo. Once again, lagi nating binabanggit na ang ating lahat ng series dito ay topic ay merong purpose dahil yun ang gusto nating pag-usapan. Hindi nating goal dito magpatama, managasa, kasi anong purpose?
Hindi rin natin pinipilit, hindi tayo rito nagre-reverse psychology kasi nga, kapag nag-reverse psychology ka, parang ang Bible hindi truth. Kaya dito walang reverse psychology. You have to listen kung anong para sa'yo. At by the way, ginawa natin ito nung 3rd and 4th series na bago tayo magsimula, pakitanong kay God ng iyong questions. At least 2 or 1. Tanungin mo si God, kung meron kang nasa puso mo ngayon, nasa isipan mo, na Lord, nababagabag ako dito, sa iyo mo lang itanong at antayin mo ang sagot. Kasi ang Holy Spirit dito sa 211, pag pinag-uusapan ng kanyang word, nagsasalita siya. So gusto mo marinig si God ngayon? So hindi nyo alam kung ano yung pinag-aralan ko, kung ano yung mga lessons natin, kung ano mga verses na gagamitin, pero ang sasabihin ko sa inyo, subukan yung tanungin si God ngayon. Sa isipan mo lang, at kung gusto mo, sagutin mo yan mamaya sa iyong notes, sa iyong phone. Lord, sinagot mo ako 303 or 304, 345. So the purpose of this series is to understand that the fruit of gentleness is not weakness but strength. A strong hand with a soft touch, courage without violence, strength without harshness, and love without anger. The virtue of doing good with the least possible harm to others' weaknesses and limitations. Lahat tayo may weaknesses, lahat tayo may mga limitations. Ang kailangan niyan ay gentleness. Kapag masungit ka sa iba, magaspang ka sa iba, yung nakabaliktaran ng kahinahunan or gentleness, you will reap what you sow. Kaya mas maganda maging gentle na tayo. Kung i-breakdown natin yung nakasulat sa purpose natin, yan lang yon. Series number 1, Series number 2, courage without violence. Series number 3, strength without harshness. Bakit puro Jesus yan? Kasi siya ang model, ang example natin sa pagiging gentle. Hindi tayo dapat kahit na may na-experience ko na ito, hindi basihan ang aking testimony for you to live the way I live. Dapat Christ-likeness pa din. Si Kristo pa din dapat ang example, ang model, kaya Christ-likeness. Hindi tayo pastor's-likeness. Na kung ano si pastor, ganyan ka din. No. Pag namatay ako, magbabago ang pastor, so iba na naman ang gagayahin mo. And today, ang topic natin ngayon, sa ngayong araw na ito, is Jesus on doing good with the least possible harm. Di ba gentle si Jesus? Bakit tayo nasasaktan? At ba't may possibility na masaktan tayo? Yun ang dapat maintindihan natin. Ito yung dito pumapasok ang struggle. Dito pumapasok yung ating banggaan with God. Tanda natin si Jesus Christ, so dumating dito, ang dala niya ay kingdom government of God. Kaya kingdom of God. Kingdom means the government of God. Ngayon, ang problema, dumating si Jesus Christ na meron tayong personal government. Maraming churches ngayon at maraming Kristiyano, sila ang gusto masunod. Attend ako ng church, pero ako masusunod. Huwag mo akong pakikialaman. So, asan ang kingdom ni God? Kaya nga dapat maintindihan natin ito. Kung pag-uusapan lang natin, nagsisimba naman ako, pastor. So marami sa atin nagsisimba dahil ang may business na mga Christian, nagsisimba para swertehin ang kanilang yung purpose nila. Ang iba nagsisimba dahil may crush. Ang iba nagsisimba dahil nagigilty. Ang iba nagsisimba dahil katulad ko, pastor, no choice ako, kailangan ko magsimba. Miko, pastor ako eh. Yung mga anak ko kailangan magsimba dahil anak ako ni pastor. Nakakaya. Di ba? Iba-iba ang purpose natin. Ngayon kung dyan tayo mag-uusap, hindi tayo magkakasundo. Pero kung kingdom government ang pag-uusapan natin, more than the personal government, meron tayong pagkakasunduan. Kaya nakita nyo, marami nag-i-split na church. Dahil ang pinag-uusapan na lagi is denominational government at ang bawat attendees ay may sariling government sa sarili nila. Okay, tuloy natin to. Gusto kong balikan sa inyo kung bakit tayo nasasaktan. Ito ang presentation agad ni Jesus Christ. Ang first sermon at first word ni Jesus nung nag-preach. Ito yung reason kung bakit tayo nasasaktan, ano? Kasi nga, ba't may possible harm? Kung gentle ka, Jesus, bakit na ako nasasaktan? Saan nanggagaling yung pain at hurts na natin nararanasan kapag nag-church tayo? Dahil ba sa preaching ni pastor? Wala nga tayo ditong patama, meron nga tayong purpose. So tingnan natin ang first message ni Jesus na siyang nakakasakit sa atin. Kasi ang sabi ni Jesus, ang first word niya after na sa wilderness, ulit-ulit natin pinag-uusapan ito dahil ang daming tumatawag sa akin at nagtitext ang iba mga leader pa ng church. Bakit ganyan, pastor? Iyan ang sabi ni Jesus. From that time on, Jesus began to preach, repent for the kingdom of heaven is near. Malapit ang aking paggugobyerno, ang aking paghahari. At pag pinag-usapan natin ng near,
Kaya itong marinig, kaya mo ito lapitan, malapit. Ang word na repent, ang unang interpretation natin ay pagsisisi. Ang word na repent ay hindi pagsisisi. Okay, maging sa mga pastor na nanonood sa atin sa FB at YouTube. Ang word na repent sa Greek word ay metanoia. Uulitin ko na naman ito kasi magugulat kayo. Ang dami, may personal ako na mga nagchat-chat sa akin. Bakit ganyan, pastor? Balikan natin kung anong sabi ng Bible. Kasi kung ipipilit ko ang gusto kong meaning, ang father of the English Bible, si William Tyndale, namatay. Sinunog dahil dyan sa pag-translate niya na ibalik dapat kasi ang word na repent nung unang translation ng mga Bible ay pagsisisi. Magsisi ka sa kasalanan mo. Ngayon pag nagsisi ba ako sa kasalanan ko, patatawarin ba ako ni God? Pansinin ninyo. Ang sabi sa Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So anong gamit ang pagsisisi ko? Hindi ako patatawarin ni God. So mali kasi ang pagka-apply niya na ang totoong ibig sabihin ng repent is change your mind. Metanoia, meta means change or shift. Noia is mind. Hindi siya repentance na magsisi ka sa iyong kasalanan. Ang sabi ni Christ, binayaran ko na ang kamatayan. Ako namatay. Di ba? Without the shedding of blood, there is no remission of sin. There is no forgiveness. So ako ang nagbayad ng kasalanan mo. Ang kailangan mo lang tanggapin ako, kaya lang palitan mo ang kaisipan mo. Na pag nakagawa ka ng kasalanan sa isang tao, dito sa mundo, yung worldliness, kailangan bayaran mo yon, Miko. Sa kay Christ, iba, hindi mo na mababayaran ng kasalanan mo unless mamatay ka kasi ang kabayaran ay kasalanan. So itong repentance na ito, ang ibig sabihin, you have to change your mindset na kung anong sinasabi ni Christ, doon ka lumagay. Kasi nga, my thoughts are not your thoughts. My ways are not your ways. Isaiah 55:89. Kaya dito makita nyo, you have to repent unless you repent the proper way, you change your mind. Kaya nga sa Romans chapter 12 verse 1 and 2, ano sabi doon? Be transformed by the renewing of your mind. Para maintindihan mo ang will ni God. Kapag hindi ka nag-change your mind, ikaw pa rin, ang personal government mo pa rin ang tatakbo at yung manarinig mo sa mga tao sa YouTube, hindi mo maintindihan ang Bible. Hindi mo maintindihan. Magsisimba ako, magpapastor ako, nang nasusunod ako. I-reverse psychology ko para magbago kayo, para sumunod kayo sa akin. Kaya nagiging kulto ang isang church. At ang sabi ni God, ang patakbuhin mo sa church, dapat ang church ang agent to advance the kingdom, advance the kingdom government, not the denominational government. Kasi ganun nangyayari. Ang law ni God, hindi na nangyayari. Ang mga churches ngayon puno na ng bylaws. Nagawa na ng tao at hindi na yung law na nasa Bible. Kaya sabi nga, repent, change your mind. Change your mind kung anong word ni God. Kaya nga sabi ni God, pag nagbago ang pag-iisip mo, saka mo lang ako maintindihan, saka mo lang maintindihan ang aking pag-gobyerno. Di ba tayo ngayon, maging ako, sabihin ko sa inyo, lahat tayo, pagising natin kayo, sana hindi muna Sunday, wala muna church. Tinatamad ba kayo? Ako din. Hindi ako excuse doon. Kaya lang I have to follow the kingdom government of God and not my personal and emotional government. Okay? Metanoia, itong sabi ko sa inyo, changing our mindsets is the most challenging part of following God. And it hurts, especially when we are soaked in the teaching of hyper grace or humanistic philosophies. Yung hyper grace, wala ka na, magsimba ka lang, sige lang gawin mo, magkasala ka lang kasi God is gracious, babaguhin ka ni God. Ngayon, sa kingdom government ni God, hindi ganon. Meron kang gagawin, may part ka na gagawin. Si Christ gracious, namatay siya para sa atin. Pero sabi niya, tanggapin mo siya. May part ka, hindi yung puro grace lang. Grace na namatay si Christ sa atin para sa kabayaran ng kasalanan, pero sino man nagsitanggap sa kanya, pinagkaluban niya naging karapatan maging anak ng Diyos. So kailan ka naging karoon ng karapatan? Dahil namatay si Kristo, tinanggap mo siya, may part ka din. At ito, humanistic philosophy, yung humanism, na kumbaga lahat kailangan duman sa ating reason. Kailangan may paliwanag ng science yan. Kailangan scientifically proven. At ang masasabi ko sa inyo, marami akong naging kaibigan, nasa science din ako nung college days ko, at marami akong scientist na nakilala na ayaw nila maniniwala kay God kasi nga, ang matutuklasan nila, ang glory kay God, kasi natuklasan na pala. Ito lang sasabihin ko sa inyo, na mahilig sa humanistic philosophies and humanism, na puro reason lang ang nasa isip, hindi masama ang science. Ang science, ang napansin ko lang, wala pang na-create ang science, kundi ang science sa tutuklasan niya ang creation ni God.
Hindi tayo against sa science, pero ang iba, nag-stay sa science na parang mas magaling pa kaysa sa creator. Okay? So metanoia is change your mind. Palitan mong pag-iisip mo kung sa palagay mo, sinasabi sa Bible at may ginagawa kang hindi tama, saan ka ba dadalhin ng iyong galing? Si God galing sa future. Ako, wala pa ako narating na future. That's why I believe God. Ang Revelations na isulat na dahil narating na ni Jesus ang future, pati ang end of the world, pati yung book of life. Pero ako, kahit anong ganda ng plano ko, hindi ko alam kung buhay pa ako kinabukasan. That's the reason why I'm trusting God. Okay. Sa John 3:3, kailangan mong palitan ang mindset mo. In reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is a born again. Born ang pag-iisip natin na kailangan magpalit tayo ng mindset. Flesh gives birth to flesh and spirit gives birth to spirit. Kaya dapat kung ikaw ay born again, dapat yung spirit mo ang nabubuhay, ang naglilid, hindi yung flesh. Yung flesh natin, andyan ang marami nakapanood dyan, andyan ang yung mind, andyan ang yung emotions. Ngayon gusto ko lang intindihan natin, sa dalawang ito, kung sino ang pinapakain mo at inaalagaan mo, iyan ang makakatulong sa iyo or magpapahirap sa iyo. Like the flesh. Lahat lang na nakita mo, lahat lang na nararamdaman mo, iyon ang pakikinggan mo, papatayin ka talaga niyan. Samantalang, if the Spirit, mai-excite ka because ang gospel of the kingdom, ang dala niya ay good news. Okay, simulan natin. Kahit anong tago ko sa aking ginagawa, kung ano talaga ang inaalagaan ko sa dalawa, either na flesh, yung aking flesh na ito, kasi kapag wala kang Holy Spirit, ang flesh mo masusunod. Hindi mo rin pwedeng aasahan na may lalabas sa iyo na fruit of the Spirit kasi wala kang Holy Spirit eh. Pero kung buhay sa yung Holy Spirit, may manifestations yan ng fruit na naandyan nga siya. Okay, balikan natin. So, in-explain ko lang bakit tayo nasaktan. Jesus on doing good with the least possible harm. Gusto niya huwag kang masaktan. Pero ang number one na nakakasakit sa atin, hindi yung ginawa ni Kristo, kundi yung ating naunang mga natutunan. Yung mindsets na meron tayo sa ating mga ninuno, yung curses na minana natin, nakita natin sa YouTube na ina-apply na natin, yung opinion ng tao, at yun ang pinamumuhay mo. At ngayon sasabihin mo, ito ang sabi ng Bible. Bakit? Ano ba yung Bible na yun? Gawa rin lang naman tao yan ha. Diba? Kaya pinaglalaban natin. Nasasaktan tayo pag napagsasabihan tayo. Okay lang magalit ka sa sinasabi opinion ng tao, pero pag sabi ni God, mahirap mong kalabanin yan. Pero sasabihin ko sa iyo, katulad ko, nasaktan din ako. Nung may word na sa akin si God, na baguhin ko, Lord, katulad niya, dati naninigarilyo ako, nagmamariwana ako. Ang aking mindset, bakit? Nakakasakit ba ako, Vince, pag nagsisigarilyo ako, pag humihitit ang marijuana, nakakasakit ba ako ng tao? Wala akong nasasaktan. Kaya hindi ako nagkakasala. Yan ang reasoning ko. Kaya sabi ni God, repent, change your mind. Kung meron man ako nadaya, pumayag din sila. Di ba? Ang number one ko nadaya noon, mga parents ko, nangungupit ako. So makita mo, mayroon tayong reasoning, yun ang nasasaktan. At ngayon sabi ni God, Dennis, repent, change your mind. Be transformed by the renewing of your mind. Lord, nasanay ako rito, lumaki ako nito, dekada. Nag-elementary ako, nag-high school ako, may sarili akong pananaw. At ngayon, sabi ni God, my kingdom of God is coming to you. Are you going to follow this one or your own ways? Kaya nga, kalaban tayo dito ni God. So, may question ba kanina kay God? May question na ba? May sinagot na ba ni God? Kung hindi pa, abangan nyo, marami si God. Ang Holy Spirit is active at 211 Ministries. So, Jesus on doing good with the least possible harm. Number one, gusto ni God gumanda ang buhay natin. Pero nasa iyo kung gusto mo din. Tingnan mo lang ang ino-offer ni God. Gentleness of God, avoid untimely death. Maraming tao, maging Christian, maging pastor, maging leader ng church, maagang namamatay, wala pa sa tamang panahon. Bakit? They are running on their own ways. So, God knows our possible results, and so He warns. Alam niya kung saan ka dadalhin ng iyong emotion. Alam niya kung saan ka dadalhin ng iyong personal government. That's why, sabi ni Jesus, repent, for the kingdom of heaven is near. So kung gentle si God, anong ino-offer ni God sa atin? Kaya lang ito ino-offer niya, pero ikaw pa rin masusunod. Remember, meron tayong free will. Kaya dito sa 211, hindi ko kayo babantayan. Hindi ko kayo nabulot, nagsigarilyo ka na ng iko, ha? May binuntahan mo na naman ang kabit mo. Narinig mo na si God.
Kung hindi, si God hindi mo papakinggan, sino ako para pakinggan mo? Si God nakikita ka all over, kahit nasa banyo ka, kahit naliligo ka. Ako, dito lang tayo nagkita. Kahit ang mga anak ko, hindi ko bantayan yan sila. Kasi nga, ang kasalanan dito pa lang, kaya repent, change your mind. Maaring dito, nagpa-forward ako rito, nakita kita, lumuhuluhod ka dito, umiiyak ka. Pero hindi ko nakikita kung totoo talaga nag-change ka ng mind. Ang malalaman na lang natin kung naginagawa mo yan. So, ano naman ang ating verse dito? So, tingnan niyo itong verse na to. By applying the fruit of gentleness to ourselves, we are already blessed and protected with this early warning device. Alam niyo ba yung fruit of the Holy Spirit ay warning device? Para sa akin, warning device niya to protect me sa aking kalokohan at gustong gawin. So, bilang pastor at kaibigan, ang aking warning sa inyo at ang aking advice, please avoid untimely death. Exodus 20 verse 13, sabi sa Bible, you shall not murder. Bakit yan ang verse yan, pastor? Dahil itong verse na ito, hindi ito natin pinag-uusapan dahil ito yung season, last year pa ito na topic natin. Last year pa ito na ating series, ngayon lang natin binubuo at ang ating series for next year, ayan, ilalabas ko na rin. Ngayong October, pag-uusapan na ng board. 1 year ito ginagawa natin. Ay, kaya hindi ito ibig sabihin, napapanahon lang dahil may mga madadaanan ako na illustration, nakikilala ninyo, at trending ngayon sa sa social media, eksakto lang na sila ang pwedeng magamit na illustration. Okay, you shall not murder. Mga kapatid, isa sa question ko, ang 10 Commandments ay patungkol sa ating sarili. You shall not lie. Di ba? Huwag ka magsisinungaling, Dennis. Don't commit adultery, Dennis. Don't covet thy neighbor's house sa 10 Commandments, sa pang-10. Thou shall not lie, lahat yun puro sa sarili natin. Pero merong isang verse ako na tinatanong, matagal ko na ito napag-aralan, pero eksakto lang na kailangan natin magamit ngayon. You shall not murder yourself, Dennis. Ang ibig sabihin niyan, hindi ibig sabihin, don't murder others. You shall not murder other people. Kapag pumapatay ka na ng iba, pinatay mo ng sarili mo. Yun ang resulta na pinatay mo. Ang ibig sabihin ng you shall not murder, ikaw, Edwin, huwag mong papatayin. Ito ay diretso. Ngayon, dahil nga ang unang binigyan ng Old Testament na nakasulat sa Hebrew word ay mga Hudyo, bumalik ako sa mga rabbi. At ang rabbi ay meron silang tinatawag na Book of Zorah, the Old Testament interpretation of the Bible, na sila lang, kumbaga, ininterpret ng book na ito, Book of Zorah, na doon nakalagay ang mga verses sa Bible ng Old Testament. At ngayon, sabi ng rabbi, the Jewish teacher of the law, ang 10 Commandments sa Jew ay hindi 10 Commandments. Ang tawag nila sa 10, it so happen na 10 talaga na you shall not murder. Parang command nga. Pero ang nakasulat pala, ayon sa kanilang interpretation, these are 10 good advice. Yung sinulat ni God sa heaven, sa Mount Sinai, ang nakasulat pala para sa kanilang pagkaintindi ng Hebrew language, don't murder ay good advice. Sabi, ngayon may nagtanong, bakit 10 Commandments ang nasa English Bible? Kasi ang Hebrew word, translate yan sa Latin at ang Latin saka palang translate sa English. Kaya gusto ko sabihin sa inyo, marami mga denominations nag-aaway-away sa translation, galing din lahat yan sa Latin, hindi galing sa original. Kaya kung gusto natin balikan ang totoong meaning ng Bible, balikan natin ang Hebrew word. Pero, sabi ko nga, nonetheless, ang meaning na andyan pa din. Kailang ang pinaka-main purpose ng teaching ng Bible na Kingdom of God, hindi na bago kahit nagpalit-palit ang words. So, yan pa rin. So, 10 Commandments naman tawagin natin yan or 10 good advice sa mga Jews, parehas lang halos. Pero gamitin natin ang word na good advice. Kasi, gentle nga si God. Doon mo makita, pag 10 Commandments, hoy! Diba? Pero pag good advice, we are advised to do this or it's up to you if you will apply. At ang sabi ng rabbi, ang ibig palang sabihin ng you shall not murder, pinaliwanag ito ni Jesus kasi hindi nga nila natin maintindihan dahil mga hintil tayo or Gentiles. Hindi tayo Hudyo. Sabi ngayon ng rabbi, ang ibig sabihin ng murder na word in a Hebrew word
Ang ibig sabihin niyan, kung papalitan natin sa kanilang thinking na good advice, you shall not worry. Do not worry. Kung makikita niyo, parang ang layo. Iyan ang ibig sabihin sa Hebrew word. Na si Jesus Christ, nung bumaba rito, binigay yan din sa atin yan na good advice. Sabi sa Matthew 6:25, therefore I tell you, sa mga disciples niya, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not your life more important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Tingnan niyo itong mga ibon na to, pinapakain ni Father. Are you not much more valuable than them? Makita mo, mas mahalaga ka kumpara sa ibon. Pero ikaw nag-worry. Ngayon, iklaro ko lang sa inyo. Hindi ibig sabihin na, ito, 27, who of you by worrying can add a single hour to his life? Pag nag-worry ba ako, madadagdagan ang edad ko? Magkakaroon kami ng pagkain sa bahay? Tutubo ba agad ang buhok ko? No. Wala. Kaya sabi ni God, huwag kang mag-worry about your needs. Pero ang ibig sabihin nun, iklaro lang natin, Jesus never said, be lazy or do not work. Ang sinasabi niya lang, do not include worry or stress in looking for your needs. Yan ang problema natin. Kapag may problema tayo, hindi natin isinusolve ang problema. Ang ginagawa natin, nilalagyan natin ng stress at nilalagyan natin ng worry ang ating sarili. Kaya, sino sa atin ang nag-worry? Katulad na may kulang ka ng 100 pesos na babayaran sa mall. Pag nag-worry ka, magkakaroon ka ng 100. Bumibili ka sa Mercury Drug ng gamot at nag-worry ka, kulang ka ng 200 pesos. Na-stress ka na, kulang ako ng 200. Magkakaroon ka ba ng 200? Kumausap ka. Brad, may extra 200 ka ba dyan? Kasi kailangan ko. Mas better pa yun kahit nasabihan ka, ito naman, nakakahirap-hirap ng 200. At least sinabi mo kaysa nagdadambog ka doon, nagtatantrum ka, puno. Nasabi ni God, do not worry. Don't murder yourself. Kasi hindi yun ang paraan. Pinapatay mo ang sarili mo. At ito magkukos ng untimely death. At tingnan nyo ito mga kapatid. Kilala nyo siya. Siya ang trending ngayon sa usapan. Stress is the number one killer today. Protect your mental health at all cost. Doc Willie Ong. Kung sa yaman, mayaman siya. Sa trabaho, may trabaho siya. Kung sa kasikatan, sikat siya. Pero saan siya bumigay? Ang sabi niya, stress. Kung nabasa niya sana at narinig niya itong message ng Bible, do not murder. Huwag mong papatayin do not stress out your life dahil hindi masosolve ang problema mo by worrying. Di ba napaka-gentle ni Jesus? Good advice. Paniwalaan mo sa hindi, it's up to you. Pero nabasa ko na yan 3 years ago that 99% of sickness-related diseases ay galing sa stress coming from American magazine about medicine, about health. So ulitin ko, ang stress is the number one killer. At ngayon, kapag may cancer ka, isosolve mo na ngayon ay ang cancer mo. Ngayon, masakit ang ulo mo. Ngayon, tatakbo ka na ngayon ng kung ano-anong sakit sa ulo, gamot sa sakit sa ulo. Samantalang, ang number one mo na problema, sarili mo. Sabi ni God, change your mind. Ask for somebody to pray. Kaya lang, kung in faith ka natutulungan ka ni God, release yourself from worry. From stress, kasi wala kang ibang pumapatay, ikaw pa din. Di ba? Kaya makita mo, pinag-uusapan na, pag doktor ka ba, ibig sabihin, free ka sa cancer? Free ka sa stress? Nga si Doc Willie Ong, kaya sabi ko sa inyo, hindi natin siya ginamit na illustration for the purpose na meron tayo nito, kundi siya talaga ang nagsabi niyan at nakikita niyo yung istorya niya. So ano sinasabi ni God? Avoid untimely death. Do not worry. Avoid stress. Don't murder yourself kasi may purpose sa iyo at hindi mo na nagagampanan, lutang ka na sa yung mga, tatawag na, lutang ka na sa iyo sa, yung overthinking ba yun? Ay, overthinking, lahat, which is pag-uusapan natin yan next week na naman. Yan ang laman ng halos next week na topic natin sa empowered self-control. Mga kapatid,
Sino sa inyo ang nag-worry? At kailan ka nag-worry dati? Ang ganda-gandang katawan mo, payat na payat ka na, lalim mo na, ang pangit mo na. Pumapangit ka dahil sa sabi nga ni God, ginawa kitang maganda. You are fearfully and wonderfully made. Kaya itong susunod, gentleness of God makes unfading beauty. Alam mo bang maganda ka at magwapo ka? Kaya lang it's up to you kung i-apply mo ang word ni God. Remember it, nasimula natin kanina, itong last topic natin ngayon ay para sa you, benefits of being gentle. Pag in-apply mo ang gentleness sa sarili mo, mamamaximize mo ang edad mo. Nga katulad ng ganyan, maaring buhay ka pa nga, pero hindi ka naman makakilos dahil sa stress. Rheumatic ka na, ang dami mo ng cancer sa katawan, tapos irritable ka lang, namin kaunting galaw na lang, masakit kasi. Saan nagsimula yan? Sa stress mo. At ngayon katulad yan, anong resulta kapag punong-puno ka ng worry sa mukha mo? Ito na. Hindi ka maganda, hindi ka magwapo, kahit anong lipstick ang gamitin mo, kahit gaano ka mahal na makeup, sasabihin ko sa'yo, pangit ka pa din. Sasabihin ko sa'yo diretso, maging tayo kahit anong gel natin mga lalaki, kahit anong pabangungok, lahat yan, meron ka pa sa bibig, pangit pa rin tayo kapag worry ang pinauna natin. Kasi si God, ginawa ka na fearfully and wonderfully made, ikaw naman, pinapatay mo itong katawan na binigay niya sa'yo. So sinasalungat mo siya, you're violating the principles of the kingdom. Anong ina-expect mo? Okay, tingnan natin. Unfading beauty or glowing aura will manifest if you will apply the fruit of gentleness to your life. So kailangan mo lang ito. So stay beautiful, stay handsome with this Bible guidelines. Ano yan? 1 Peter 3:3. Nakalagay sa Bible yan, hindi ko ginawa yan. Your beauty should not come from outward adornment. Yan. Okay, ako naglalagay talaga ako ng gel kasi wala nang strength ang aking buhok. Bagsak na yan, nagiging bangs na yan. So kailangan gumawa niyan. Pero alam ko na hindi dyan ang aking pagiging gwapo makukuha. Hindi rin ako puputi kahit na mag-gel ako hindi. So dapat secure ka sa ginawa ni God sa iyo. Kung pangu man tayo, okay lang. Ang pinag-uusapan, ang purpose ng ilong ay yung dalawang butas. Matangos ng ilong natin, Mia, wala namang butas. Anong purpose? Saan ka hihinga ngayon, Jeff? Di ba? At least, matangos nga sila. Alam niyo ang purpose ni God. Your beauty should not come from outward adornment, such as braided hair. And hindi masama na, hindi magsama yung tirintas ba yan? Hindi masama lahat gumamit ng makeup, hindi masama yan. Pero lagi niyong tandaan, may best source si God. And the wearing of gold jewelry and fine clothes. Okay? Gusto natin yung mga branded, di ba? Okay, bilhin mo lahat yan. Pero hindi ka dyan kagwapo at gaganda. Dito, asa na yun? Ayaw na, ati. Doon. Ayaw na. 1 Peter 3:4. Instead, it should be that of your inner self. Galing sa loob. Kaya kung sa loob, punong-puno ka ng worry, punong-puno ka ng stress, expect mo ngayon ang nakikita sa iyo ng tao kahit gaano kakintab ng ginamit mong ang tawag nun? Mga foundation, lahat. The unfading beauty of a gentle and quiet spirit which is of great worth in God's sight. So, kailan ka naging maganda? Kaya ikaw mismo mag-judge ngayon sarili mo. Katulad niyan, kung harap ka sa salamin, punong-puno ka na worries, stress, galit, puro ka ng galit, mga tao rito lahat, galit ka. Tapos bakit ka pa nagsusuklay? Ba't ka pa naglalagay ng paganda sa mukha mo? Pampagwapo natin naman. Bakit pa? Alam mo naman walang magagawa lahat yan. Yung manasa labas, nagsisimula yan sa ano yung unfading beauty? Gentle spirit and quiet spirit. Kung ang mind mo punong-puno ng overthinking, stress and worry, ano na naman kayo ang iniisip ng mga tao ngayon sa akin? Hindi ka nila iniisip. Alam mo niyo ba yon? Meron akong nabasa na isang testimony na buhay siya, na ingat talaga siya hanggang nag-50 years old siya. Amerikano ito. Pagdating ng 50, kasi iniisip niya baka anong isipin ng mga kapitbahay ko, ng classmates siya, ng kaopisina niya. Natuklasan niya at 50 years niya, hindi pala siyang iniisip ng tao. Subukan niyo umattend ng party, ang iniisip mo, ano kaya ang susot nila? Ano kaya sasabihin nila sa damit ko? Tanungin mo bawat isa rito nag-iisip sa susot mo. Wala. They are concerned as well kasi mga selfish tayo. Ano kaya masasabi rin nila sa akin?
Kaya think about what God is thinking about you. Kasi hindi ka iniisip ng iba. Di ba? Lalo kapag mga sa kaklase natin yan, hindi ba Kristiyano? Pagalingan, payabangan. Ano, ikaw naka-Levi's ka ba? Ano ka, naka-ano ka? So ano ngayon kung suot mo yan, kung deep inside na stress ka naman? Kahit tag 20,000 ang pantalon mo, o naka-Jerbo yan, o 22,000. Kung inside, hindi naman quiet ang spirit mo, walang tumitingin sa aking mahal na naka-Yulinda pa naman ako. Dati mayroong Yulinda dati na pantalon, tag 30,000. Grabe naman, walang pumapansin sa aking Isipin mo, ang ganda-ganda na nasuot mo, hindi naman gentle at quiet ang spirit mo, puno ka ng stress and worry, ang pangit mo pa rin. Sabi ni God, ito ang maganda pa. Kaya makita niyo ang Bible, hindi lang puro salvation. Kundi, i-represent mo si God sa buhay mo. Alam natin, no one can reduce wrinkles as we are getting old. But beauty will still manifest the glory of God if we just allow our quiet spirits to rest in the gentle hands of God. Ako may wrinkles na ako. Ang reason, alam nyo ba, high school pa lang ako may wrinkles na ako. Dahil worried ako. At ang sabi, at lagi ko naririnig, mag-aaral kami either pag college namin, high school days, may wrinkle na ako. Kasi iniisip ko, laging sinasabi ng tatay ko at nanay ko, mag-aaral kami sa Cebu o kaya sa Maynila, hindi sa Masbate. Doon kami magka-college. Sa Cebu, sa Maynila. Ngayon, tandaan nyo ha, gusto ko lang i-inform kayo, wala kaming TV by that time. Noong 1982. Walang kuryente sa Masbate, gabi lang may kuryente, wala kaming TV, sa bundok kami nakatira, dahil doon na-assign ang mga parents ko as teachers. At ngayon, ang iwinuwuri ko, ano kaya itsura ng Cebu? Paano sila magdamit? Wala akong alam. Alam mo yung wrinkles ko net na ito, high school pa lang ito. Magka-college ako na hindi ko alam kung ano. True enough, pagpunta ko dito sa Maynila, ang mga damit namin noon yung bell bottom pa na makalalapad na maong. Pagsakay ko ng barko, nakabaston sila. Yun ang sasabi ko eh. Ang mga dala kong damit papunta Maynila para mag-college dito sa UE, iba sa damit nila. Lalo na nag-increase ang stress ko. Bakit ganito? Ngayon at least kayo alam nyo na yung damitan sa New York, sa Paris, sa Milan. Kami noon walang alam. Kaya makikita nyo, ang laking adjustment ng mga taga-probinsya. At kami doon, ang dilim-dilim ng aming probinsya. Pagdating dito, ang liwa-liwanag. At nung sumakay ako, di ba? Ang nasakyan namin na barko na tatay noon, dadalhin ako sa Maynila. Biyahing Masbate, Batan, Leyte, and going to Romblon and Manila. So ganyan, may mga stopover para mapuno yung barko para. Nung pagdaan namin doon, iba rin ang damit ng mga taga-Batan. Iba rin ang mga taga-Ojongan, Romblon. Pagdating ko sa, ba't ganun? Walang fashion kami during that time. Although, ang nakikita ko na may mga section 1 namin sa Masbate National Comprehensive High School, talagang mga social sila kasi galing sa Amerika, merong mga OFW. Pero, grabe ang worry ko, which is hindi ko nga alam. At pagdating ko dito, sa UE, iba rin ang ginagawa ng mga teachers kumpara sa amin. Ito yung problema. Kapag anak kayo ng teachers, kadalasan silang tumutulong sa inyong mga assignments. Pagdating dito, wala na. Laking worry. Quiet spirits pa din. Kaya blessing nakilala ko si God at nakilala ko at naintindihan ko ito. Ayun, makita nyo, may wrinkles ako, tigyawat ako. Kaya yung, alam nyo yung stress natin, yung kapipisat mo ng ganyan, nasira palalo mukha mo. Sa goal natin na gumanda tayo at gumwapo tayo. Pero kung naintindihan mo na ngayon, kahit pala butas-butas ang mukha mo, if you have the gentle and quiet spirits, ang ganda ng buhay mo. As a pastor and friend, please, don't be ugly by drowning your heart in anger, in stressful ways of solving your problems. Depressions, paranoia, lahat pag-uusapan natin yan next week. Bipolar, schizophrenia, multiple personalities. Gusto ni God, alisin mo yan. Lahat yan, issue of the mind. Kapag meron ka niyan, paranoid ka lagi, may nakatingin lang sa'yo. Bakit inaway ba kita? Yung ganyan mga paranoid na mga tao? Bakit? So kapag may ganyan kayong issue, at least may dalawa tayong tumatakbo medicine dito, na makikita nyo na ang Bible meron yan, libre pa ang solusyon. Subukan nyo mag-tranquilizer, isang araw tulala ka na. Samantalang si God, gentle and quiet spirit.
Kaya nakita ko minsan pupunta ako sa isang hospital, may dinalaw kami sa isang, alam nyo, ng rehab. Lagay siya ng lagay, naka-wheelchair, may paranoia. Ganda-ganda, ang gali-gali niya mag-lipstick, pero pag upo sa wheelchair, anong beauty ang gusto mong ma-achieve? Ito ang sinasabi ni God. Don't murder yourself. So, wrap up lang natin, pinag-usapan natin. The gentleness of God, avoid untimely death. Gusto mo ba nang ma-maximize ang edad mo? Na walang mararamdamang puro sakit? Hindi yung puro dialysis ka na lang, puro pa-chemotherapy ka lang. Dati, ingat-ingat ka sa buhok mo. Ngayon, sa sobrang stress, naubos ang buhok mo sa chemotherapy. Asa na ngayon ang susuklayin mo dyan? Wala nang lalagyan, Vincent. Wala nang lalagyan ng gel. Ubus na eh. Gentleness of God makes unfading beauty. Ito ay in-offer ni God. Kaya lang, it hurts. Kapag sasabihin ni God, i-change mo yung isip mo. Ngayon sa ating panghuling, sa ating application questions, gusto ni God maganda at magwapo tayo. Gusto mo rin ba? That is your choice. That is your choice. Sagutin nyo na lang mamaya sa ating D-group. Sa natapos na serye ng bold gentleness, saan mo nakatagpo ang Holy Spirit at anong sabi niya sa iyo? Let's pray. Father God, thank you. Dahil sa kabila ng aming kawalan ng impormasyon, pagiging inosente, Lord, niloko kami ni Satan. Akala namin gaganda at gwapo kami sa aming paraan, sa aming personal government. But here you are, telling us na pwede namin ma-maximize ang aming edad, pwede kami maging magwapong-magwapo at magandang-maganda ayon sa iyong plano with a quiet and gentle spirits. Salamat po, Panginoon. I just pray today, God, sa mga kasama namin na alipin ni Satan ng spirit of worry and the spirit of stress that really are killing our lives and destroying our beauties. I rebuke the works of the enemy mula sa aming mga kapatiran at sa mga viewers namin sa Facebook, YouTube, ano man ang ginagawa ng kaaway sa buhay nila, I rebuke that and command them to flee away and let these people, God, experience that you are alive, that you are here, working for the goodness and the gentleness of your children. God, salamat sa kapayapaan. Salamat sa kalayaan. Salamat sa iyong word na nagkaroon kami ng faith to start once again with a new life, but most of all, God, na sumusunod sa iyong kingdom principles. God, I speak deliverance and healing to each one of us. Kung lumalala ng kalagayan namin, Lord, I just pray, God, for your mighty hand. Embrace your children. Sa mga nanonood sa amin at nakikinig ngayon, embrace them and let them know they are special to you. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpan natin ating Panginoon.